welcome back to my channel guys. So ngayon, araw ng Lunes. So dito tayo ngayon sa ating trabaho, sa ating pinapasukan. So ayan, yung ating mga unit. So yan, walang trouble yan, pumarking lang dito. Tapos yun, ano lang naman yun, van light. So yan yung ating gagawin ngayon for chip 1. So ito ang problema yan, pag ganito guys na mayroon kayong mararamdaman or na parang may hangin yung kanyang preno. So ito guys, 6 wheels, bali pag ganyan guys mayroon kang nararamdaman na parang yung hangin niya na or yung pedal niya na parang may hangin o lumalaban. So ayan, check agad guys yung ating pang ilalim na likod. So ayan, yun, ayan guys, namamasa-masa na yung kanyang backplate. Yun ang ating gagawin ngayon, preno. So ito guys, wala problema kung makikita nyo po yung kanyang backplate, malinis o hindi siya basa. Hindi kaya doon sa kabila na ano siya, namamasa-masa. So yun ang problema. So babagpakin natin yan kasama lang sa dalawang gulong. Pag lumalaban guys ang ating ang lumalaban ang ating pedal ng preno. So ayan, check lang natin yung ating mga gulong. So ito guys, wala tayong gagawin dito dahil ito ay naka caliper o disc brake kung tawagin. So hindi masakit sa ulo yung ganyan na naka disc brake. Ayan. So ganyan guys, pag naka disc brake, ibig sabihin naka suspension type. Yan ang ating pangilalim na harapan guys. Ang ating gagawin yan, wala tayong gagawin dito sa harap kundi likod lang. Ganun lang guys, pagka mayroon kayong nararamdaman na medyo yung medyo lumalaban yung kanyang pedal o kanyang preno. So yun lang guys, check nyo lang yung ating yung pedal nya o di kaya yung ating gulong. So ganun lang ang gagawin natin pagka lumalaban or pag umapa kayo ng preno, medyo lumulubog tapos lumalaban siya. So yun lang, check lang natin yung ating mga gulong. So yun guys ang ating ginagawa ngayon for chip 1 na makina van type. So yan, andito tayo sa ating working area. Yan guys, so ito ginagawa na ng aking partner. Alin kakalisan dyan boy? I don't know. I don't know. Yan guys, kaya ginaganyan yan guys para matanggal yung axle natin, para matanggal sa pagkakalak. May lock kasi yan guys, yung ayan, yung ano na yan, may lock yan. Hindi nga, kailangan matanggal mo na yan. hindi nga. Ang problema lang, maliit yung kanyang tilyo, kaya hindi niya basta-basta dapat yan masok. Yun, ayun yung lock na yan guys, kailangan matanggal yan saka mahihila yung axle. Hindi nga boy. Yun, Totoo ba yun? apo. Yun o. Tapos kasunod niyan guys, tatanggalin niya yung oil seal. Oh, wala yun. Paano ang technique niya mo boy pagkatanggal ng oil seal? Yun, Kinakagat lang. sikwatin lang sa gitna, tapos konting din, tapos yun, galing yan eh. Tapos ang kasunod niyan guys, meron yan tornilyo na gis o 10 mm. Hindi nga. Sabi ka ng totoo. Yan ang totoo talaga. Yan gagamitan na yung pag-drive, tapos pahigpit niya ay pagka-log niya, pahigpit putol ang tornilyo. Yun o, dalawa lang yan guys ang tornilyo niyan, 10 mm. Yun bali guys ang pinakalock niya para hindi matanggal yung ating bearing or hub. Hindi nga. Sabi ka ng totoo.
Yun. Bali yun guys ang naglalak sa kanya para hindi umikot yung tornilyo na yan. Upo ka kasi boy. Ayun po. Yun. Sakit ang buto ko din. Ano nangyari? Ay bumaon, no? Yan. Hindi nawawala sa isang mekaniko yan yung mga ganyang disgrasya. Merong bumabaw na mga minsan naiipit ka, minsan na pupukpok ang kamay mo pag gumagamit ka ng martilyo. Minsan meron talagang ganyan na sa pagiging mekaniko is kasama sa life natin yan. Yan yung kanyang lock guys, yung tornilyo na yan. So kasunod yan ay yung ating bearing. So very basic lang yan. Ayun sa isang veterano o marunong na gumagawa, gano'n lang ka-basic yan. Yun may kasamang angat yan, tapos hila. Hindi na magtatanggal ang iba guys, nagtatanggal pa ng tornilyo or mga stud bolt. Pero sa mga ganitong trabaho medyo alam na natin yan. Kasama lang isang gulong yan, 2 gulong na para hindi mahihirapan. So ito guys ang purpose natin, kaya natin tinanggal yan dahil yung ating preno. So ayan na yan ang nangyari. Yun Ang iba niyan guys, pwede magpapalit lang ng repair kit. Pero para mas matagal, magpapalit na tayo ng isang buo. Kasi pag repair kit lang guys, mabilis lang din masira yan. So papalitan natin sa buo. So ayan ang nangyari. Gaya dun sa kabila guys, ayun, tuyong-tuyo, pero ito basa. Yan ang nangyari sa kanya. Kung makikita nyo po, ayan, puro dumi yan. Yun Yun. So ibig sabihin guys, matagal nang hindi ito na tatanggal. Yan. Ayan. Meron pa siyang sensor kasi ito guys is computer box. Yan yung kanyang sensor. Yan. So bakbak yan. So pagdating naman dito sa ating brake drum, ayan, basang-basa. Magpapalit na rin tayo ng inner oil seal para hindi siya pasukin ng tubig o langis na galing sa ating differential. Iipitan niya yan guys para gagamit lang kayo ng vice grip. Iipitan yung flexible hose para hindi tumulo yung brake fluid natin dito sa ating oil cylinder. Siyempre para safety guys, meron tayong jack, tapos meron tayong jack stand. Yan. Meron na tayong jack, meron pa tayong jack stand para safety tayo pag gumagawa. So yan guys, natanggal na yung ang ating brake shoe. Yan, napakarumi. So yan ang tinatanggal niya ngayon guys is yung wheel cylinder. Yun. Sa likod guys, yung ganyan na truck, merong tornilyo na 12mm or 12 na tornilyo. Tatanggalin natin yan, tapos merong tube yan, steel tube. May tornilyo yan doon sa likod, tapos steel tube. Ayan, naka-sensor pa siya guys. So ito ay computer box. Yan yung tube na yan guys, yan sinasabi ko na nanggagaling dito. Pero sa mga kapwa mekaniko, alam na nila yan. Yan. Gusto ko lang makuha ng video to para sa mga baguhan na gustong maging mekaniko. Ito ay isang actual video. Yan. Bale, dalawa yan guys. Tatanggalin natin yan. Papalitan natin yung dalawang yan. Wheel cylinder ang tawag po rito sa ganito. Diyan po nanggagaling yung leak ng ating preno or brake fluid. So ayan guys, linisin natin para matanggal yung ating yung dito sa ano na to. Gamit lang kayo ng krodo. Yan, ang ginagamit ko dito guys is krodo. Yan, para pag kinabit siya malinis.
marami. Dito kasi guys sa trabaho namin ganito, all around kami dito. Lahat ginagawa natin. Walang helper dito. Lahat trabaho dito pag ganito na. Yun, tapos bubuhusan natin ng tubig yan. Tapos pag nabuhusan guys ng tubig yan, wala na yung dumi niyan. Yun. Samandalan natin to. Yun yung kanyang tawag na brake shoe. So ganyan guys, wala nang kapit yan kasi dumudulas. Tapos may tagas pa. Yun oh. Wala yan, yung ganyang dumi sa katawan, nalilinis yan. Ang malaga, may trabaho tayo. Baliwala yan yung mga ganyan. Kaya yung mga masisilan, pasintabi na lang. At ganito ang trabaho namin. Kaya yung balak magmekaniko, ang masasabi ko lang, kailangan huwag kayong maging marte. Yung nagbabalak lang. Pero kung handa ka naman sa ganitong maraming trabaho, yan. Are you okay, boy? Good. Good. Sabi ng partner ko, good. Yan oh. Guys, napaka dumi. Ibig sabihin guys, matagal na itong may tagas. Kaso ay sir, ano yung may leak. Hindi naman nagalagad, mawawala ng ano. Yun, ganun kakapal ang ganun kalapal ang brake shoe ng truck guys, for chip 1 ang makina or HL1. Kaya malakas ang pero yan dahil dito po sa ating brake shoe. No. Yan, kolodo lang. Tapos spray ng tubig. Di ba, boy? Are you okay, boy? Opo. So, yan. Tapos punta tayo dito sa spray natin ng tubig para matanggal yung dumi na yan. Para sa mga masisila na tao dyan or gustong magmekaniko, so ito, kailangan maging handa kayo sa ganitong trabaho. Ayan. Welcome to my guys. So ayan, ispray natin ng tubig yan para matanggal yung langis. So yan, tanggal yan guys. Pag na-spray ng ano yan, pag na-spray nyo ng tubig yan, tapos na ano ng tubig ay ng krudo,
Ayan. Yan. Yan. Ganun lang yan. Oh. Ganun lang. Tanggalin yung dumi na yun, guys. Yan. So, yan guys. Hindi na natin ipapabanding yan. Gawa ng okay pa naman siya. Makapal pa naman yung ating brake shoe. So, no need for banding yan guys. Yan. Yan. So, yan guys. Ang ginagawa niyan, yung iba, pinapabanding yan pagka manipis na. So, as long as okay pa naman siya, hindi na. Okay pa naman yan guys. Yan. Pag yan guys, nakita na natin yung mga rivets na yan. Yan. Yun ang pinapabanding. Pero sa ganyang ano, okay pa naman, hindi na. So ayan, pumuti na siya. Okay na. Ay, naging ano na siya. Nakita na yung ating brake shoe. Yan, okay na yan. Ganun lang guys. Marami. Ispala mo lang na tubig. Ano mo ng krodo. That's it. Ayan oh. Goods na siya oh. Oh. So, yan yung aking mga unit dito. So, ayan guys. Ito naman. Ay, sir. Ayan guys. Ang makina naman ito is Forage L1. So, 6 wheel din siya. Yan. Window. So, sige, check natin yan. Ayan guys, ang problema niya mga ganyan kasi naka all power yan. Kasi ito guys is mga computer box na kasi ito mga to. Ang makina po nito guys is Forage L1. Ayan, Forage L1. So ayan guys, ang problema ng ano ng driver ang reklamo is power window ang problema nito guys pag ganyan. So check natin yan pag may time. Ang tawag nga dyan power window eh. Ayan guys yung ating mga unit. Yan. Kanino to? Ay, sa'yo pala na. Yan yung ating mga driver guys na masisipag. Araw-araw yan guys. Masisipag yung mga driver natin yan. Walang absent yan. Kahit linggo minsan. Pagka ano, nagbibiyaya ang mga yan. Yan, ingat pre! Yan yung ating mga unit. So ito guys, lalabas yung ating isang truck, 6 wheels. Whoop! Aircon na ito, tapos yung manibela palipat dito sa kanan. Ha? Manibela dito sa kanan dapat. Good! Tapos yung manibela sa likod. So yan guys, ingat sa biyahe! Bye, love you. So ayan, bibiyahe na yan guys. May laman na yan, may karga na yan guys. So ito naman, bibiyahin na rin. Puro palabas na yan, mga ganitong buhok. Teka lang. So ayan, palabas na rin. Ingat! Yan yung ating mga driver na magigiting, masisipag niya mga guys. Sige, pasok! Hop! Ingat! Ayan, isparan lang natin. Yun. So, tanggal na yung langis niya. Ayan. So ito na guys yung ating wheel cylinder. Papalitan natin ng bago yan. Isa lang ang may kwat. Isa lang may problema pero
Dalawin na natin. Isa may bleeder. Ay, isang may bleeder tapos isang wala. Anong purpose nito, boy? Sensor, di ba? Computer. Oo, sa computer box. So, yan ang gagawin natin, guys. Bali, ito lang, boss, no? Isang may bleeder, isang wala. So, yan, guys. Tatakbo tayo ng... Bali, okay ba yung ating, ano, no? Brake shoe? Brake fluid. Bubasa mo na ba? Okay. Brake fluid. So ayan guys, tatakbo tayo ngayon sa auto supply para kumuha ng piyesa ng wheel cylinder na ganito. So let's go. Bale guys, ang kukunin natin ganito, dalawa. Isang may bleeder, isang wala. Pang kaliwa na likod. So tara. Lahat po ng piyesa guys, mapa Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Puso, lahat po guys. At saka guys, ang mas marami sa kanya guys ay yung mga pang truck. So lahat po ng pang truck guys, mapa 6-wheeler o lista sa makina, B10, B12, mapa 4-cylinder, 3-cylinder, meron po dito guys. Suzuki F6, meron po dito guys. Isuzu, Puso, meron po dito yan guys kay Rala Montes. So, yan, sir, for chip 1, dalawa, may bleeder tapos wala. A few moments later. So okay na tayo dito. So okay na to, sir? Okay na to. May Okay bleeder naman, tapos wala, no? So yan yung ating mga busing dito sa ating auto supply, Rala Montes. So ito guys, bale nakakabit na yung ating wheel cylinder. So ayan, dalawa nakakabit na. Ang kasunod natin ay yung ating brake shoe. So ito guys, palatandaan po, ito po, itong ganito guys na may umbok siya, lagi yan dito guys sa adjuster or dito. Huwag nyo pong pagbabalik-tirin yan, kailangan po ito guys nandito po yan lagi, hindi nyo po pwedeng ilagay dito sa may adjuster yan. So ito po guys, walang adjuster, so ito po dapat yun, dapat yan guys, nakaganyan. Yan ang tamang pwesto nyan. Yan, hindi po pwedeng paganyan. Maling-mali po yun. Yan guys, mali po yung ganyang pwesto, dapat nakaganyan. Yan. Okay. So ikabit natin yung ating spring. Yan ang tamang kabit niyan guys. Sa loob, lagi ang spring. Tapos ito, nandito sa may adjuster. Ito, nandito sa walang adjuster guys. Yan. So, kabit natin. Kailangan nakaayos. Ilalim. Yan. Ang technique niyan guys, dito ka muna magkabit sa may adjuster. Tapos yung baba dito rin sa may adjuster. Huwag niyong pagsasabayin sa taas para hindi kayo mahirapan. Yan. Tapos gagamit tayo ng medyo langanin eh. Yun. Ayan guys, nakakabit na yung baba, nakakabit yung taas. Bali itong dalawa ang naiwan. Ayan, nakapwesto na. Ito nakapwesto. Huwag nyo po pagsasabayin na sa taas. Ang diskarte ko nyan, ayan guys. Yan. Yan. Tapos, konting yun, kailangan pumasok yung guys sa kanal. Tapos syempre, ganoon din dito sa baba. Yun. Tapos pagkatapos yan guys, saka mo siya i-align. So bali ito guys, kakapain nyo lang dito. Kailangan matrasya lang konti. Ayan guys, kailangan ito guys pumantayan kaya dito sa kabila. Kasi pag hindi nyo pinantayan ang adjustment ng ating preno, tabingi.
yung isa kapit, yung baba hindi. Kaya kailangan nasa ayos ang pagkakabit. Yan, kailangan kakapit nyo lang yan guys. Yan, so okay na yan. Ngayon maglalagay tayo ng ating lock. Ito guys, para sa mga veterano, alam na nila yan. Ang itinuturo ko lang ko ay para po sa mga baguhan. Yun lang po ang tinuturuan ko. Sinasabihan ko o ibinibigay ko lang yung aking kaalaman tungkol po dito sa ganitong pagkakabit ng direksyon. Wag na po. Meron po akong nabaklas. Minsan, nandoon po sa nasa labas po yung direksyon. Ay, itong lock. Maling-mali po yun. Kasi ang purpose niyan guys, ayan, pag nasa labas yan, pag ginanyan mo yan, pipitik yan. Pag nasa loob, kahit ganyan mo yan, hindi lalabas yan. Pero kung nasa labas yan, pag pinitik mo yan, pipitik ng ganun yun, maling-mali po yun. Hindi po ganun ang tamang pagkakabit. So ito guys, gumagamit po ako ng vice grip para hindi po mahirap. Para hindi tayo nahihirapang magkabit ng spring lock. Ipitin nyo lang yan. Tapos hawak sa likod. Tapos alalay. Ipit. Pihit. So yan. Ganun lang yun. Isa pa. Sa baba. Tapos lock. Spring. Tapos ipitan. Tapos ganun lang guys, para hindi nahihirapan yung ating sarili pipihit. Yan. So ano uli, adjust. So yun lang. Ganun lang guys, magkabit ng ganitong truck brake shoe. Ganun lang, madali yun para hindi mahirap. Gamit lang ng vice grip para hindi mahirap magkabit. So hanggang dito lang guys ang aking video. Kasunod yan, ikakabit natin yung ating gulong, brake drum, tapos adjust. Ganun lamang po guys ang paggagawa yan. So hanggang dito lang ang video. Please like, share, and subscribe.